Kababalik ko lang dito sa Dubai recently. So, sayang hindi tayo nagkakita-kita. However, bagamat malalayo man tayo, with God's grace, right now, nandito tayo sa gawain ng Panginoon, nagsama-sama. Alright, so yun, ang pag-uusapan natin is all about kingdom mindset. When I saw this topic, talagang na-excite din ako, and very important, alam nyo, ang mindset, no? Kasi ito yung, kumbaga, ang magiging dahilan natin, or ito yung magiging mag-shape sa atin how we perceive or paano tayo magre-respond sa isang bagay, no? Kagaya kanina, no? Bagamat sabihin natin wala tayong YouTube, di ba? Pero ang mindset ni Sis Beb, hindi lang ipakita ang kanyang talento sa pagkanta, no? Pero ang talagang mindset niya is to worship God, at kaya siya ang kumanta at nag-lead ng ating worship tonight. Yeah. So praise God sa buhay mo, kapatid na Beverly. Yan, napakaganda ng ano. Pero yung napakaganda syempre ng mensahe din. Kanina ninanamnam ko yung bawat lyrics, no. Sabi doon, 'di ba, sa lahat ng panahon, 'di ba, Diyos ka sa amin. Yun talaga yun talaga ang pinaka meaning talaga at pinaka gusto sabihin sa atin, i-remind sa atin ng Lord na every time, every day palagi nandito ang Lord sa atin. Sa lahat ng oras lagi nandito. Kaya kanina, no, sabi ko, grabe, saglit na prayer lang, pero yun na, no, sumagot agad ang Lord. Okay, hanggat kayang isipin, di ba, kayang gawin. Praise God, no? So, yan, walang mahirap talaga sa Lord, basta, tayo maniniwala, patuloy tayo mananalig sa Lord, walang imposible sa Lord. So, ang mindset is, ito, alam nyo, napaka-importante, even kasi kahit sa anong opportunity, kapag hindi natin to binago or di natin winorkout ang ating mindset. Okay, so, ito yung magdadala sa atin kung ano yung pwede nating maging kahihinat na, no, sa future natin. So it's somehow influencing our action as well. Okay, even sa ating relationship, no, kung ang mindset mo or yung mindset mo is positive, yan, definitely you will have positive and healthy relationship. O, lalong-lalo na when it comes to spiritual growth. Kung ang ating mindset is connected with our kingdom, okay, definitely is maganda ang kahihinatnan nito sa atin. Lalo't sabi nga ng in biblical context, mindset determines whether we align with God's truth and purpose or conform to worldly patterns. Yan. So, kaya sabi ng ito pala, hindi ko na-share. Okay, kaya yung binigay sa ating verse ni Sis Pia, actually binigay ni Pia. No? Alright. Let me share my screen pala. Nawala ang aking screen. Iyon. Ayan. Alright, kingdom mindset. Alright, sabi sa Romans 12:2 ng NLT, don't copy the behavior or custom of this world, but let God transform you. Sabi dito, transform you in a new person by changing the way you think. Okay, so importante, no? Changing the way we think. And then you will learn to know God's will for you, which is, good, pleasing, and perfect. Ayan. So let us pray. Heavenly Father, we praise you, we glorify your name, Lord God. Thank you for today, Lord God. Thank you for this opportunity to worship you again, Lord God. And mga Panginoon, bigyan mo kami ng kalakasan, karunungan, and wisdom, Lord God, enable for us na maintindihan namin ang word mo, Lord God. Gamitin mo ako bilang mouthpiece, Panginoon. Itago mo ako sa iyong likuran upang ikaw madakila, ikaw mag-glorify, ikaw lang ang aming marinig. Tanging message mo lamang, Panginoon, ang aming maririnig, Lord God. At ilayo mo kami sa any distraction, Panginoon, sa lahat ng gawa ng kaaway for enable for us na hindi namin maintindihan, Panginoon, ang ituturo mo sa amin. Gamitin mo ang session na to, Lord God. Daluyan mo, Panginoon, ang iyong presensya, Lord God. Let your spirit be with us tonight, Lord God. And yung mga kasama namin, kung sila po ay susunod, Lord God, dito sa aming prayer meeting, Lord God, samahan mo sila, patuloy mo silang protektahan. And this is our prayer, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Yan. Alright. So, yun, sabi dito, kailangan nating baguhin, no? Transform ourselves, di ba? By changing the way we think. So, ibig sabihin, yung renewing of mind is spiritual transformation. Yeah. So, meron tayong spiritual transformation. Alright, so sabi nga dito is reshape our thoughts, our attitude, yung perspective natin to align with God's will and values. Okay, so rather than, yung mga sinful or worldly pattern ng
pag-isip natin. So renewing involves continual replacing or process of replacing old or worldly ways of thinking. Okay, ano ba yung mga worldly natin, yung mga dati nating buhay kasi before, 'di ba, nang hindi pa tayo nakakilala sa Lord. 'Di ba, tayo ay masyadong ma-pride, 'di ba? Tayo are selfish and even tayo ay masyadong naka-focus more on earthly possessions, 'di ba? Masyadong materialism andoon, no? So, pero sabi nga, continual process of replacing old worldly ways of thinking with God-centered perspective. So yun yung kailangan natin baguhin. Kailangan mas maging God-centered tayo right now. So meaning we need to adopt Christ-like mindset. Yeah. So importante itong kailangan na ma-adapt natin. Kung meron man tayong ma-adapt, okay, hindi sa ating mga teachers, hindi sa ating mga mentors, hindi sa ating mga friends, or kung sino man yung ina-idolize natin, siguro mas magandang i-adapt. Hindi siguro, siguradong dapat nating i-adapt yung mindset ni Jesus Christ. Amen? Alright, so importante ba? Importante ba to? So sabi, a renewed mind enable us to discern God's will. Ayan, importante. So what is good, what is pleasing, and perfect? Ayan. Kaya ito yung sinabi nang dito sa Romans 12:2. So instead of chasing material success, it prioritize dapat natin yung eternal treasures. Yan. So ang pinaka main verse natin today is from Matthew 6:25, 26, 27, and 33. So sabi dito, therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Sabi dito sa 26, look at the birds of the air, they do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more than valuable than they? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? Kaya dito, ang sabi dito, kung mapapansin nyo, as a whole context, di ba lagi nating sinasabi na itong Matthew 6:33, seek first. Pero dito nilagay, but seek first. Merong but. Okay, ibig sabihin, but seek first, if we seek first His kingdom and His righteousness, alright, kailangan natin isik ang kingdom, pati ang righteousness. And all these things, yun ang importante, all these things shall be added unto you. So tayo minsan, we're focusing more on all of these things. Pero syempre, ang sabi dito ng Lord, seek first. So meron tayong kailangang sundin. So we are called to seek God first. Kaya sabi, do not worry about foods, about clothes. Okay, pero nung unahin natin, kingdom first. O kaya kailangan yung mindset natin is nakatuon sa kingdom ng Lord. Okay, minsan kasi tayo right now is nakatuon tayo, ang mindset natin dito sa mga bagay na to. Ano yun? Yung mga these things, yung mga talagang hinihingi natin sa Panginoon. No? Yung pinagdarasal natin palagi, yung mga material na bagay. Pero sabi ng Lord, ibibigay ko. However, meron kang kailangan gawin. Ano yun? Seek first. Unahin natin ang kingdom. So gusto ba natin ng blessed life? Yan. Amen. Alam niyo no? Meron tayong maling definition about blessed life. Kasi akala kasi natin, when we say na we have, yung mga material na bagay na meron tayo right now, we are abundant. Okay? Meron tayo mga material thing na nasa mundo, even yung trabaho natin. So, piling natin kapag successful ka na sa buhay, okay, natatawag natin or nasasabi natin ang sarili natin as blessed, di ba? Blessed na yung buhay natin. Okay? Sa mundo, sabi nga, we work hard. Kapag nag-work hard ka, kapag abundant ka, blessed ka. Yun ang mindset natin. Pero nung dumating si Jesus or sabi ng heaven, ang totoong blessed is kapag nasa atin si Jesus Christ. Amen. Yan, amen ba? Yeah, so pag-usapan natin ang kingdom mindset. All right. So when we say kingdom, so in old times, alam nyo, actually meron ngayon, even dito, may mga kingdom pa, may mga monarchy pa. So when we say kingdom, it influenced by king. Hindi siya legislative or mga lawmakers. So meaning to say, walang mga senators, walang mga lawmakers. So when we say kingdom, merong hari. Ayan. So minsan, di ba, sabi nga kingdom, ibig sabihin ngayon nga yung kingdom minsan naging tayo, kingdom. Okay? So ignorante tayo ngayon.
Okay, kasi when we say king, meron niyang territory. Kapag dom, ibig sabihin ng dom, domain. Ayan. So, ibig sabihin, ang kingdom is governed or hindi gino-govern ng mga senators. Okay. So, ibig sabihin, sa isang monarchy, merong isang hari. So, siya lang ang nasusunod. Kung ano yung mindset ng hari, kung anong gusto ng hari, yun ang nasusunod. Pero right now, tayo ay nasa bansang democratic. Okay? Kaya ang mindset natin or ang nasusunod is ang mga tao. Okay? Pero pag sinabing kingdom or monarchy, okay, kung ano yung gusto ng hari, yun ang masusunod. So, king is the main or pinaka-importante na tao. Kung ano yung will niya, kung ano yung intention niya, kung ano yung purpose niya. Okay? It manifests doon sa kanyang kingdom. So, tinawag tayo ng Lord today to become or to be part of the kingdom of God. When Jesus came, okay, yung kingdom ng Lord is in our hearts, okay, sa ating mga believers. Kung dumating na si Jesus Christ. So, kalooban dapat ng hari yung nasusunod. Kasi may hari ka eh. Kung meron kang king, syempre may rules yan. Kung merong rules, anong next doon? Kailangan mag-obey ka. Okay? So, ito, part to ng kanyang utos sa atin na unahin natin siya. So, ang layunin ng Lord ang dapat na nilalakaran natin. So, kung ang nasusunod ang hari, dapat sumusunod tayo. Ibig sabihin, dapat tayo ay nagsasubmit. One of the reason why kaya po tayo is nahihirapan sa submission sa Lord kasi gusto natin na tayo ay masunod. Okay, dahil democratic nga tayo, nasanay tayo na democratic na tao na susunod. Halimbawa, kapag ayaw mo sa government, kapag meron kang gustong sabihin sa government, di ba, yung mga tao right now, di ba, sa atin sa Pinas is nagwelga, nagpo-protesta, nagpi-people power. Okay, kasi democratic, tao yung nasusunod. Pero hindi pala ganoon pagdating sa kingdom. Kasi ang king ang nasusunod. Kaya doon nagkakaroon ng challenge sa submission. Okay, hirap tayo sa pagsunod. So tayo as Christian, paano tayo nahihirapan sa pagsunod din? So minsan, yung spirit natin, ina-accept natin ng Lord. Kasi tayo right now, nakakilala na tayo sa Lord. Ina-accept yan ng spirit natin. However, yung soul natin, or yung body natin, or yung mind natin, even our heart, is hindi aligned, hindi pa totally na-accept si Jesus Christ. So paano yan? Minsan gusto ng spirit mo, pero ayaw ng puso mo. Okay? Halimbawa, today, gusto ng spirit mo na umattend sa prayer meeting ngayon. Pero dahil tinatamad ka, dahil Sabado ngayon, pahinga mo ngayon eh. So, mas gusto ng katawan mo na gumala. Yan. Alright, kasi imagine, Sabado ngayon, pagod ka sa buong week mo, pero biglang all of a sudden, magme-message si Kuya Sam, magme-message si Nanay Ruth, magme-message si Ate Yeng, uy, meron tayong prayer meeting. Tama? So, minsan gano'n, nagtatalo yung spirit and body eh. Ano pa? So, minsan nagtatalo din yung puso, minsan gusto mo. Pero sabi ng spirit, mali. Okay, gusto mo tong tao na to, pero ikakasal na pala siya. Mali, diba? Kahit joke lang. Okay, so may gano'n na nagtatalo, nagtatalo yung body and soul. Okay, sabi ng spirit mo, kainin mo to, kainin mo yung cake. Okay? Sabi ng katawan mo, sige, sabi ng spirit mo, huwag mo kainin, no? Pero sabi ng katawan mo, hindi, favorite mo naman yan, hindi kainin mo. So doon nagkakaroon ng na nagkakatalo. Okay, so ang intent mo at ang spirit hindi talaga nagkakasundo. Okay, so dapat aligned din. So pero pag nasa kingdom ka ng Lord, kapag nasa kingdom ka, sino dapat masusunod? O, diba? Yung king. Sino yun? Si Lord. Siya dapat ang masusunod sa atin. Amen? So kaya ang common dilemma talaga natin, yes, we accepted Jesus Christ. We recognize Jesus as our King. Okay, pero ang tanong, siya ba talaga yung naghahari sa puso natin, sa buhay natin? Siya ba talaga ang nasusunod? Okay, kasi alam niyo po, if tayo pa rin ang nakaupo sa trono natin, sa buhay natin, at tayo pa rin ang nagmamahala sa buhay natin, our life will never change. Amen? Yan. Kaya sa ang kingdom mindset, okay, it refers of way of thinking. Sabi nga, living and prioritizing. Kaya dun sa title ko kanina, kingdom mindset, okay, sino ba talaga ang pinaka-priority natin? Kasi kasama sa prioritizing, okay, dapat align doon sa God's kingdom. Okay, doon sa rules ng kingdom, sa values ng kingdom, pati yung purpose, dapat align din tayo doon. So seeking God will above, dapat yung personal desire talaga natin nandoon. Dapat we live righteously,
Okay, yes, mahirap. Pero if we are, kumbaga yung intention natin, if we are willing and committed na talagang sumunod talaga tayo sa tamang daan, no, patungo sa Lord. 'Di ba? If naniniwala tayo dun sa provision na kayang ibigay ng Lord, and even dun sa sovereignty ng Lord. Tama? So, mas maganda yung ganung mindset. Okay? Kaya dapat i-priority rin natin talaga ang kingdom. Okay? So, ang kingdom ng Lord is invisible. Hindi siya yung hindi siya yung physical na kingdom na meron tayo today sa earth. Okay, ibig sabihin ang kingdom ng Lord is walang falas. Okay? Hindi siya yung physical or typical na kingdom. Okay? So akala nga 'di ba nung nabasa natin 'di ba nung pagdating ni Jesus Christ, akala nung even ng mga apostles, 'di ba? Yung parents ng apostles, Lord, sana pag nag-start na yung mo, paghahari mo, ilagay mo isang anak ko sa kaliwa, isa lagay mo sa kanan. Akala niya kasi physical, no? Physical na kingdom. So ang sabi ng Bible, dumating na ang heaven, no? Ang kingdom of heaven has arrived. Yan ang sabi ng Lord. Okay? So ang kingdom ng Lord is not part of this world, pero ito siya. Pero kailangan nating dalhin dito sa mundo, no? Bakit? To advance his kingdom. So kung ang mindset natin dalhin dito ang kingdom ng Lord, definitely makakapag-expand tayo ng kingdom. Ma-advance natin ang glory ng Lord. Okay, makakapag-share tayo. Okay, ng gospel. If talaga ang mindset natin is talagang towards Christ, towards our King. Kaya sabi ng Luke 17:20-21, di ba? Some Pharisees asked Jesus Christ when kingdom of God would come. Kailan nga ba darating? Ang sagot ng Lord, the kingdom of God does not come in such a way as to be seen. Hindi ito nakikita. Okay? No one will say ito. Here it is, or ayun yan. So, hindi siya physical. Because kingdom of God is within you. Nasa sa atin talaga ang kingdom ng Lord. Amen? Yan. So, nasa sa puso talaga natin siya. Nasa puso ng nananampalataya. Okay, so noon, dahil hindi pa tayo Christian, hindi pa tayo nakakilala, diba? Marami tayong mga hindi magandang ginagawa pa, or kasi hindi pa tayo aware na, ano pala to, hindi pala maganda. Okay, meron tayong what we call na mga vices. Ako din, before, meron akong mga bisyo. Okay, kung wala ka man bisyo, yung mga hobby mo ngayon, pwedeng maging part din ng bisyo. Halimbawa, kung nanonood ka maghapon magdamag at hindi ka na productive sa trabaho mo or sa buhay mo, no? Nanonood ka na lang ng Netflix, di ba? Bisyo din 'yan. Okay, o yung palaging nagsha-Shopee, okay? Part din ng bisyo 'yun, no? Minsan, sabi nga nila, wala ngang vision pero may bisyo. Ayan. Amen. So when Jesus came dito sa atin, 'di ba, ang sabi niya is repent. Okay? In Greek word, ang ibig sabihin ng repent is metanoe. Metanoe. Hirap big kasi, no? So ibig sabihin to change one's mind. Yeah. So to turn around in thinking, yun parang ibig sabihin nun. O ibig sabihin is it implies a deep inner transformation. Yan, yun parang ibig sabihin ng repent. So tayo kasi, alam kasi ng Lord na nasanay na tayo, no? Nasanay na tayo sa yung democratic ba? Okay? Yung democratic natin. So ibig sabihin, kaya sinabi na ng Lord sa atin na mag-repent. Kasi bakit? Kailangan i-change natin the way we think for the kingdom is here. So kailangan baguhin natin yan. Kaya nga sinabi dito sinabi ni Jesus Christ, mag-repent, no? Dito sa mga Pharisees. Kasi itong mga Pharisees, mga Bible scholars, mga mga Bible geek ba ang tawag doon. So talagang even the commandments, kabisado nila. Pero ang sabi nga doon is challenge what you know, because when you challenge what you think you know, you will have full revelation of kingdom of God. Amen? So, kala natin, alam na natin, pero para makilala natin sino talaga si Jesus, sino talaga siya, kailangan ma-experience natin yung kingdom of God. Para makita natin talaga yung full revelation ng paghari ng Lord sa buhay natin. Amen? Kaya sinabi doon, repent, ibig sabihin magbago. No? Kasi tayo is slave tayo ng sin. Kaya minsan challenge talaga sa atin na ihinto, iwasan, kasi talagang alipin talaga tayo ng kasalanan. However, so hindi to kung hindi to magbabago, hindi to mawawala sa atin if hindi rin natin aaminin. Okay, Jesus came syempre hindi para pukpukin palalo tayo. Yes, we are
sinners, no? Pero nung dumating si Jesus Christ, hindi naman yan para mas pahirapan pa tayo, para pukpukin pa tayo. 'Di ba? Ang ginawa ni Jesus Christ, tinubos tayo sa mga kasalanan natin para maging free tayo. At the same time, to experience and receive God's grace. Amen. Yan, amen ba? Yan. So kaya sabi ng Matthew 3:2. Okay, ng Amplified. Sabi dito, repent. Ibig sabihin nun is change your inner self. Ayan. So your old way of thinking, you regret past sin, live your life in a way that proves repentance. Okay? Seek God purpose. Okay? Seek God purpose. Diba? For the kingdom of heaven is at hand. Alright, so ibig sabihin is if we want to transform, dapat be part of the kingdom. Okay, kaya kasama yan yung mag-repent tayo, mag-change talaga tayo ng ating inner self. Yung dating buhay natin is kalimutan na natin. Okay, so sabi nga, merong absolute authority ang Lord sa atin. Okay? So dapat ipagkatiwala natin even our desires, lahat ng kagustuhan natin, ipagkatiwala natin. Kaya dapat ang prayer mo, Lord, alam ko mas maganda ang plano mo. Alam ko ang plano mo not to harm, di ba? Not to harm us, but to give us hope and future. Sige Lord, isa yun na. Ibibigay ko na, ipagkakatiwala ko na sa'yo. Yun ang gusto ng Lord. Mag-submit talaga tayo sa Kanya. Kasi, ang sabi nga, if kingdom living, ang ibig sabihin ng kingdom living is living under the authority of the king. So, dapat nabubuhay tayo under the kingdom. Under sa pangangalaga ng Lord sa atin. So hindi tayo yung nag-authority or may authority sa buhay natin. Hindi yung feelings natin ang nasusunod. Dapat yung king. Amen? Kaya doon nga, binanggit nga dito, but seek first. Sabi, seek first. Unahin natin ang kingdom ng Lord. Okay, sinabi doon is, unahin natin ang kingdom ng Lord, pati ang kanyang righteousness. Okay? So, seek kingdom, ibig sabihin ng kingdom, okay, yung territory ng Lord. Okay, righteousness, ang ibig sabihin, yung kanyang standards. Okay, kaya kailangan dalawa, hindi sinabing isa, hindi sinabing or, dapat dalawa talaga. So all these things, yan ang gusto natin, and all these things shall be added, shall be given. Ito ang gusto natin, yes, may reward, pero dapat meron tayong unang gawin. We are worried sa maraming mga bagay, pero ang mindset natin, Lord, bigay mo sa akin. Lord, itong hinihingi ko, bigay mo sa akin. Pero ang sabi ng Lord, sige, bibigay ko, pero unahin mo muna ako. Kasi lahat naman ng bagay na yan, added na lang, additional na lang yan. Nasa sa'yo naman yan. All you have to do, seek me first. Unahin mo ako. Amen? So kaya sabi nga, don't just observe. Also, submit. Importante, hindi lang basta alam natin. Hindi lang basta nakita natin. Hindi lang porket Christian na tayo, okay na. So, meron tayong gagawin din. Tama? So, not kingdom or righteous. Di ba sabi nga dito, no? Sabi dito, end. Merong end. Ang gulo na ng sulat ko. Alright? Sabi dito, merong end. Hindi siya or. So, ibig sabihin, dapat dalawa. Dapat dalawa mong susundin. Okay? Both territory, yung domain ng Lord, and His righteousness, yung standards ng Lord. Kaya dapat nating aralin din. Kaya nga tayo nag-a-attend ng mga ganitong klaseng prayer meeting, kaya tayo nag-devotion, kaya tayo nag-read. Kasi we need to study. Kailangan nating alamin ano talaga ang kalooban ng Lord. At the same time, syempre, mas lumalim ng ating intimacy. Amen? Kaya nga kingdom. So, kaya kingdom, singular, hindi kingdoms, hindi siya S, no? Hindi siya plural. Nag-iisa. Okay? Uunahin natin ang kingdom ng Lord. So, ang mindset kasi natin today, syempre, no, tayo nakakilala sa Lord. However, meron tayong mga plus-plus. Ano yung mga plus-plus? Minsan, may kingdom, plus career, plus leisure, plus pleasure. Minsan ganun, ano? Ano yung mga wants natin, so on and so forth. Pero sabi ng Lord, yes, bibigay ko. Pero seek me first. Unahin mo ako. Yan ang sabi ng Lord. If we are working with the kingdom, we are not working not just for ourselves. Okay? Kung tayo is talagang nakakilala na sa Lord, nag-seek na tayo sa Lord, inuna natin ang Panginoon, nag-work tayo today, hindi lang para sa sarili mong glory, hindi lang para sa sarili mong intention. Meron ka ng purpose. Meron ka ng reason bakit mo siya tinatrabaho.
Alam niyo ito po, no, ito po is, kasi sa amin po, sa church namin sa Laguna, meron kami ng mga kingsmen na tinatawag. Ito po yung mga kalalakihan, mga katatayan. No? So, group of mga, ano sila, mga business owners. So, nung nag-share sila ng mga, ano nila, ng mga, siguro yung iba mga ideas nila. And one of the reason bakit sila talagang, ano, nag-strive pa, talaga nag-work hard pa na kumita. It's not because para lang makapagpatayo sila ng malaking bahay, ganun. Pero alam nyo, isa po sa reason, no, talagang na ano din ako, no, nagkaroon ako ng mas malawak pa na pang-intindi. Kasi sabi nila, gusto nilang pataasin yung tithes nila. Okay, and one of the reason, or isa sa pwede nilang gawin para mapataas yun, is galingan nila sa trabaho nila, galingan nila sa negosyo nila, enable for them na mas makapag-diversify pa na mas marami negosyo. So, good stewardship. So, ibig sabihin, nag-work hard sila, pero hindi na para sa sarili nilang glory. Okay? To help the church, to help people, to help community at the same time, to increase yung para sa Lord. Grabe, no? So, yun yung mindset na meron sila. And somehow, yun din yung dapat na meron tayong maging mindset. Okay? Not just for self-fulfillment, no? But for the kingdom of God. Amen? Kaya sabi ng Lord, if we are worried about such things, di ba, yung mga bagay na talagang gustong-gusto natin. Kasi kaya tayo nagtatrabaho, kasi gusto natin ma-provide yung gusto natin. Okay, actually hindi naman po hindi to masama, no? Kung ano yung mga gusto mong ma-provide. However, ang sabi ng Lord, seek me first. Unahin natin. Unahin natin ng Lord kasi sabi nga sa dulo, all these things shall be added. Ibibigay naman talaga ng effortless. Marami na tayong mga narinig ng mga ng mga testimony, 'di ba, na mga talagang sumusunod talaga sa Lord. Tapos sila yung mga abundant, 'di ba? Maraming mga ganung story. Amen. So, sabi nga, if talagang susunod tayo sa Lord, huwag ka mag-worry, sabi ng Lord. Kahit hindi mo paghirapan, ibibigay ko sa iyo. Unahin mo lang ako. And ako po, talagang na-remind ako doon. Kasi syempre, one of the reason kaya we work hard, gahanap pa tayo ng maraming pang source of income, di ba? Kasi gusto natin mabigay yung gusto natin. Ma-provide yun sa family natin. However, ang kaaway lagi nandiyan. Pwede niyang gamitin yung blessing na meron ka, enable for you to distract. Diba? Sabi nga, distraction leads to distraction. Ang goal ng kaaway is i-distract tayo, ilayo tayo sa Panginoon. Kasi the more na blessed ka, the more na abundant ka. The more na pwede kang maging vulnerable at the same time na, alam mo yun, makawala ka sa alignment mo sa Lord. Kaya dapat tayo is habang nag-work hard tayo, habang talagang tumatrabaho tayo, dapat unahin pa rin natin ang Panginoon. Okay? Kasi hindi naman natin kailangan ng paghirapan pa. Alam ng Lord lahat ng pangangailangan natin. Kaya di ba, ang dapat daw is mag-seek tayo ng ating spiritual, mas mag-focus tayo on our eternal. Di ba? Ibig sabihin ng seek is to pursue, to explore. Okay? Hindi lang hanapin. No? To pursue din. Okay? Kasi minsan, okay na tayo doon sa na-seek natin, nakita natin. Pero hindi naman natin nilakaran. Hindi naman natin pinursue. Kaya dapat seek and pursue. Tapos i-explore pa natin yung kingdom ng Lord. So, ngayon, magkakaroon tayo or mabubuhay tayo sa under ng authority ng Lord. Okay? And then, syempre, you will realize ano yung magiging destiny natin. Okay? Kaya nga, di ba, ang sabi nga ibig sabihin ng kingdom is dominion. Sa Genesis 1:26, sinabi doon, di ba, to rule over. So, ibig sabihin, we are under authority ng king. So, if we are under authority ng king, tayo din, meron din tayong authority to rule. Meron din tayong power to govern, di ba? To reign. Ibig sabihin, reign na maghari ba? Okay, kaya huwag tayong masanay, huwag tayong matakot, di ba? We have to take lead, di ba? Baguhin natin yung mindset natin na hindi lang tayo follower, mag-step up din tayo, mag-lead din tayo ng ministry, mag-create din tayo ng mga ganitong klaseng mga activities. Kung ayaw mo mag-share, baguhin mo yung mindset mo, hindi mo kailangan maging Bible scholar, enable for you to share the gospel. Amen? So we're not just a follower or listener lang palagi. We are destined to reign, to grow, to mature, di ba? Yan ang to dominion. Kasi ang sabi nga ng Bible, we are not tails, we are head. Diba? So let's dominate. Let's change our mind, and yun ang pinaka-importante. So sino dito sa atin ang gusto ng blessing?
Yan, amen. Okay. So once you accept or once you say amen, ibig sabihin, hindi lang siya by mouth. Okay? It's by faith. Okay? You have authority to receive. Di ba? Yung provisions ng Lord. Kaya in-acknowledge mo, kaya ka nag-amen. Kasi hindi lang siya basta nag-amen ka lang. Kasi totoo yun, yung faith mo nandoon. So faith is manifested kapag under tayo ng kingdom. So faith is not just believing by walking on it. Dapat nilalakaran talaga natin. So alam natin dapat gawin pero hindi natin ginagawa. So ibig sabihin, pag ganun, hindi pa talaga tayo totally transform. Amen? Yung mind natin hindi pa totally renewed. Alright. So sabi nga 'di ba, live by faith, walk by faith, 'di ba? Pero somehow we are walk by faith. Amen. So, yun ang kailangan natin. No? So, sabi nga, sometimes we prioritize what we think we need. Yung akala natin, ito yung kailangan natin gawin, kaya ito yung pinapriority natin. Pero ang sabi ng Lord, hindi yan. Hindi yan ang gusto ko ipagawa sa, hindi yan talagang pinaka-main priority mo. Kasi ang kailangan mo i-priority yung kingdom ng Lord. We are busy. No? We are busy sa kingdom, pero hindi dun sa king. Di ba? Marami tayong mga kakilala. And even ako, sobrang attached ko before sa ministry. Pero iba, din, meron palang ibang agenda. Bakit sila nasa ministry? Yung iba. Ako din, minsan maatin ako ng mga cell groups kasi may mga kainan. Yan. Alright? Yung iba naman, sobrang busy. No? Nagpaka-busy sa church. Pero nawawala na ng focus for personal growth, sa spiritual growth nila, hindi na nagdi-devotion. Masyado nang busy sa kingdom. Alright? Pero hindi na nakatuon dun sa king. And sino ba talaga ang pinaka-focus natin? Kaya di ba sabi nga sa Matthew 6:33, sabi doon, gusto natin talaga yung huling part eh. Okay, itong huling part na to, yung all these things, yan talaga ang gusto natin. Okay, pero meron dapat na mauna. Ano yung dapat mauna? Ito, yan number 1. Yan, number 1 yan. Okay, yan ang unahin natin. Okay, in order, may sequence talaga. Hindi pwedeng mauna yung huli. Diba? Dapat mauna yung una. Okay? Amen? Parang ano yan, kumbaga sa pagbubutones, kapag inuna mo ang huli, okay, at namali ka sa huli, di ba? Mali na, no? Mali na yung kahihinatnan ng pagbubutones mo. So dapat sa unahan, dapat tama, dapat umpisa pa lang tama na. So pag mali sa una, matik, no? Matik, mali na agad. Kaya kung nauna ka dito sa huli, okay, nakatingin ka lang sa all these things shall be added, hindi mo tiningnan, hindi mo inuna yung dapat na mauna, definitely mamamali tayo. So hanggat hindi natin kinokorek ang una at hindi mo inuuna ang mas nauuna, okay, hindi aayos yung buhay natin. Amen? Ayan. So nagets nyo ba? No? So may sequence. No? Kaya dapat ito talaga ang ating number 1. Ayan. Number 1 priority natin. Seek first. Kasi ang huli na yan, huwag ka mag-alala. Bibigay naman yan. Promise ng Lord sa atin yan. So hindi aayos yung buhay natin kapag tayo ay lagi lang nakahingi. No? Nakahingi lang dito sa all these things na to. If hindi natin hinahanap ang kalooban ng Lord, ng Panginoon, definitely, hindi yan mabibigay sa atin. Mahirap rewardan, okay, ang taong hindi ka naman kailangan, diba? Ba't kita bibigyan? Hindi mo ako naalala. Parang nanay lang yan, parang tatay lang yan, no? Okay? Hindi mo nga siya inaalala, hindi mo nga siya tinatawag, no? Tapos, isipin mo aalalahanin ka. Yes, ganun ang Lord sa atin. Pero yun nga ang instruction sa atin. Gusto ng Lord is hanapin natin siya. So, ang Lord is hindi lang Panginoon, hindi lang Panginoon. Panginoon siya, Lord siya. Kung Lord siya, King siya. Kung King siya, may rules yan. Kung rules yan, dapat tayo ay mag-obey. So, sumunod tayo sa kalooban ng Lord. Amen? So, kung gusto naman talaga natin na tayo bigyan, sabi nga, bibigyan talaga tayo niyan. Pero yun nga, kailangan mo lang sundin yung sequence. Kailangan mo lang unahin ng Lord. Gusto natin ng addition, gusto natin ng provision, pero ayaw naman natin ng prioritization. Grabe, no? Na-remind ako habang sinusulat ko siya. So, ano ba talaga yung priority ko, Lord? Diba? So, even ako, nare-remind habang sinusulat ko to kanina. So, sabi nga, walang action ng transformation na nangyari sa buhay natin. So, dapat magkaroon talaga tayo ng renewing of mind, magkaroon talaga tayo ng transformation. We have to take action. Kaya yung mga ganitong klase ng mga gawain is a great reminder sa atin. Kahit pa tayo ay Christian na dapat tayo pa rin ay nakikinig pa rin, nare-remind pa rin, nare-rebuke pa rin.
So building our life, not just yung dream na meron tayo today. Okay? Pero dapat nagbi-build tayo ng buhay right now ng may purpose. And yun ang importante na may purpose. Amen? Kaya hindi natin nararanasan minsan yung fullness kasi nakapokus lang tayo doon sa dreams, no? Hindi tayo nakapokus doon sa purpose. Amen? So alam niyo po na ang dreams kasi is nagbabago din yan. 'Di ba before, no? Ako dati gusto ko Mustang. Pero ngayon, kahit simpleng kotse na lang na magkasya kami, 'di ba? Nakasya kami at kasya ang pamilya ko. Okay, okay na yan. Kasi ganun talaga ang dreams, nagbabago talaga eh. Sabi nga, dreams can change but purpose will not. Hindi nagbabago ang purpose. Amen? Kaya i-pursue din natin yung purpose natin sa Panginoon. So yung order and sequence netong nakasulat sa Matthew 6:33 is nagmamatter talaga. Nagmamatter talaga yung prioritization. So number one priority natin, sino? Tayo right now, ang priority natin, career, di ba? Even family, yung wants natin, yung gusto natin. Yes, sabi ng Lord, ibibigay ko yan, wag ka mag-worry. Seek me first, sabi niya. Amen? So if you want your situation change, syempre, change your mindset, change your priorities. Di ba? Syempre, lagi naman tayo nagpe-pray for provisions. Alright, Lord, bigyan mo ko nito, bigay mo sa akin to, gawin mo to, Lord, sa akin. Pero sabi nga, di ba, hindi actually kayang ayusin ng prayer yung priority issue natin sa buhay. No? So, walang mangyayari kahit anong dasal natin, kahit lumuhod pa tayo, pero kung hindi natin ayusin yung mindset natin, nothing is impossible, totoo yan, nothing is impossible sa Lord, kagaya nung kanta kanina. Pero, if we have to follow God first, kung susunod tayo sa Lord, definitely, ibibigay sa atin ng Lord yan. Kaya niyang i-provide lahat ng pangangailangan natin. Amen? So, walang masama actually. To be honest, walang masama sa if we work hard, walang masama kung gusto nating magpayaman. However, yes, yumaman tayo, pero forfeited naman ang ating soul. Di ba? So, ibig sabihin, merong konting mali doon sa ating mindset. We are full but not fulfilled. Amen? Kaya sabi ng Proverbs 23:4-5, don't wear yourself out trying to get rich. Be wise enough to know when to quit. Okay. Kasi alam niyo po, in just a blink of eye, sabi nga, wealth disappears. Okay, parang yan, parang eagle daw yan, na bigla na lang mawawala. Okay, di ba? Before, meron kang pera, no? Meron ako 100,000, pero dahil di ka good steward, okay, kasi ang mindset mo, buy whatever you want, do whatever you need, di ba? Pero tapos nagugulat ka, all of a sudden, uy, 2,000 na lang. Di ba? Saan napunta? Fly away like an eagle. Lumipad na. So wag natin masyado pagurin yung sarili natin sa trying to get rich. Okay, kasi hindi lang naman yun ang main goal natin. Okay, ang main goal natin is syempre to seek God. Yun ang importante. So don't worry, no. If part tayo ng kingdom, hindi rin syempre papayag ang king na maghirap ka. Alam niyo po dito sa Denmark, no, may monarchy pa rin yan. Dito po sa sa Dubai, meron monarchy pa rin dito, may mga king pa rin dito. Alam niyo po lahat ng mga locals, yung mga Emirati, kahit wala silang work, binabayaran sila ng worth 200 plus pesos, 1,000 pesos every single month habang wala silang work. Kung mag-work naman sila, may mga position sila. So ganun sila, ibig sabihin, dahil under sila ng isang king at part sila ng kingdom ng hari, hindi sila pinapabayaan hindi sila pinapabayaan maghihirap. Imagine ito guys, imagine nyo mga kapatid. Kung ang tao sa mundo, ang king sa mundo is hindi niya pinapabayaan yung mga nasasakupan niya, what more yung king natin sa langit? Amen? Grabe, no? So what more, no? What more yung king natin sa langit? Since tayo is under ng king ng Lord, under ng kanyang kingdom, diba? Hindi tayo pababayaan ng Lord. Amen? Kaya sabi ng Hebrews 13:5, keep your life free from love of money and be content with what you have. So, iba yung satisfied, iba yung content. No? Ibig sabihin, kunyari, ikaw meron kang kaunti, okay na to. Okay na tong 100, pagkakasyahin ko na. So, hindi ganoon. Kasi ibig sabihin, hindi ka rin good steward, kaya wala kang ma-provide. Pero ang sabi ng Lord, we work hard. Pero kung ano yung naibigay, ano yung na-provide,
makontento tayo sa binigay ng Lord sa atin. Yun ang ibig sabihin. Kasi sabi nga niya, after all naman ang sabi ng Lord sa atin, I will never leave you, I will never forsake you, nor abandon you. Amen? Yan ang promise ng Lord sa atin. Kaya yan is naka-anchor yan. No? Naka-anchor yan sa promise ng Lord sa atin na hindi tayo pababayaan, na hindi tayo iiwan. Alam ng Lord lahat ng pinagdadaanan natin. Alam ng Lord lahat ng pangangailangan natin. Kaya why we worry about such things? Amen? What we eat, what we drink, di ba? What we wear. Di ba kung itutuloy nga natin yung yung Matthew 6:25, di ba sabi nga even the birds. Di ba? Even yung mga ibon na yan inaalagaan ng Lord. Ano pa ikaw? Amen? So kaya sabi ng Lord, seek first, no? Seek first the kingdom of God and all these things shall be added. Ibibigay sa'yo. Imagine may kingdom ka na, may provisions ka pa. Amen? So yun ang talagang blessing sa atin. So if we're still facing challenges right now, di ba? Kahit nga sabihin nga natin na nakakilala na tayo sa Lord, inaccept na natin si Jesus Christ. Ang promise naman ng Lord, hindi siya problem-free na buhay, no? Hindi walk in the park ang buhay. Sabi nga ni Bruce Lee, no, do not pray for easy life. Okay, but pray for courage to face all challenges. Kasi ang promise ng Lord, lagi tayong sasamahan, lagi tayong dadamayin, hindi tayo pababayaan ng Lord. Never leave us, never forsake us. Amen? Yan ang hindi promise ng Lord na problem-free ang buhay natin. Sabi nga, in the midst of fears, na anxiety, I will be with you. Yun ang sabi ng Lord sa atin. So minsan, if we are in trouble, minsan talagang ganun siguro minsan ang nangyayari sa buhay natin kapag tayo nasa trouble, umarap sa matinding challenge, and that's the time talaga na mas lumalapit tayo sa Lord. And lahat tayo nakakaranas ng ganun. Paano kung wala ka pang kingdom mindset? Na kapag may problema ka, imbis na lumapit ka sa Lord, mas lalo kang nagmukmok, mas lalo kang lumayo. Mahirap yun. Kasi the more na lumalapit ka sa Lord, mas madali mo siyang marinig. Amen? Kaya alam niyo po, marami tayong mga worries sa buhay talaga natin. Kung narinig niyo po, or nabasa niyo po ang kwento ni Mary and Martha, di ba, no? Si Martha is masyadong busy. Masyadong busy sa pag-asikaso ng pagkain. Di ba? So, same thing sa atin, no? Wala nang masama doon sa ginagawa niya. Kasi, inasikaso niya, masyado siyang, yung hospitality, tayo, ganun yung mindset natin kapag meron tayong bisita. Siyempre, ibibigay mong the best, no? The best service na ibibigay mo nandun sa kanya. Okay, busy sa ministry, di ba? Busy sa gawain ng Lord. Okay, pero anong ginawa ni Mary? Si Mary is nag-sit, di ba? Nag-sit, at the feet of Jesus. No? Nag-lean siya sa every word na sasabihin ni Jesus. Kaya sabi ni Martha, Lord, pagalitan mo naman tong kapatid ko. Pagod na ako sa pag-aasikaso din sa kakainin niyo. Though walang masama doon sa ginagawa niya ni Martha. However, sabi ni Jesus Christ, your words on so many things. Pero one thing is necessary. Ano yung necessary? And Mary is doing the right thing. So, ibig sabihin, si Mary she seek first the kingdom. Diba? She pursue God first. Ayan, no? She pursue God first. And yun ang importante. And yun ang ginawa ni Mary. Inuna niya. Kasi sabi ng Lord, huwag kang magpanik. Kung wala kang mapakain, sabi nga ng Lord, I am the bread of life. Tama? Wala kang mapainom sa akin, huwag kang mag-worry. I am the living water. Amen? Kaya unahin mo lang ako, seek first, ang sabi niya, change your prioritization, change your mindset. Huwag ka mag-worry sa mga bagay-bagay kasi ibibigay ko yan. So try to change your mind and priority and you will see paano yung pagkilos ng Lord. And ito talaga ang masarap talaga na namnamin. Kasi even tayo, even ako, kahit sino sa atin, talagang gusto rin talaga nating unahin ng Lord. However, syempre talagang we're focusing, nag-struggle talaga tayo minsan nadi-distract talaga tayo. Pero minsan talaga gusto mo rin talaga i-test, no? Kaya sabi nga ng 'di ba, ng Malakay 3:10, no? Meron doong promise, no? Test me. Okay. Kundi buksan ko ang durungawan ng langit at ibuso yung pagpapala. So imagine, no? Gusto ng Lord na na bakit man sabihin, pero yung makipagpustahan, no? Testingin mo, ewan ko lang, di ba? Parang gano'n ang gustong sabihin ng Lord.
So parang ganun din dito, test me, no? Seek mo ako, ito mag-alala, bibigay ko lahat sa iyo. Kaya sabi nga ng Lord, when you pray, like, give us this day our daily bread, di ba? And forgive our sins. Yan ang tinuro sa atin na prayer ng Lord. Pero sabi ng Lord, I am the bread of life. So ibig sabihin, I will supply all your need. Bakit ka na anxious? Bakit ka nag-worry? Okay, though ang daily bread is nag siya, no? Nakafocus siya on pagkain, pero ang sabi ng Lord, hindi doon siya nakatingin siya doon sa faith natin. Amen? So pursue kingdom of God and He will provide all our needs. Amen? So walang magagawa yung worry. Pero yung pagtitiwala meron. Amen? So pagtitiwala natin sa Lord, na siya ang ating refuge, ang ating strength, yung presence ng Lord, lagi nandyan. Yung help niya, lagi nandyan at times of trouble. Alam niya situation natin. Alam niya ang pinagdaraanan natin. Have faith and never tayong iwan ng Lord. Gaya nga ng promise ng Lord, kahit anong mangyari, lagi siya nandyan. Amen? Let us pray. Heavenly Father, we praise you. We glorify your name, Lord God. Thank you for tonight, Panginoon. Sa binigay niya sa amin ng word, Lord God. Salamat, Panginoon. Sa magandang reminder, Panginoon, pinagkalabas sa amin na dapat ka naming unahin sa lahat ng oras, Lord God. Ano man yung mga bagay na inaalala namin, sa ngayon, Lord God, bigyan mo kami ng courage, Lord God, na iwanan, Panginoon, ang aming mga alalahanin, Lord God, na ipurso ka namin ang iyong kaharian, Lord God, na mas manguna ang prioritization namin, lalong-lalo pagdating sa iyo, Lord God, na yung aming faith, Lord God, na mas lalo pang tumaas, Lord God. Give us courage and wisdom, Lord God, na makaisip ng mga bagay na mas dapat naming unahin kesa sa mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa iyo, Lord God, na ikaw ang priority namin, ikaw ang masunod sa amin, ikaw mag-govern sa amin, Lord God, ikaw mag-rule sa amin, Lord God, at hindi yung aming mga nais, Lord God. And naman, Panginoon, lahat ng aming narinig right now is sa iyo galing, Lord God, at nawa may apply namin sa aming daily activities, Panginoon. At nawa I pray, Panginoon, sa aking mga kasama na nandito, may you provide and protect, Panginoon, ang kanilang family and even give provisions, Lord God, sa kanilang kabuhayan and even sa kanilang mga hanap buhay, Lord God. And maraming salamat, Panginoon, sa araw na to. In Jesus' name we pray. Amen.